Kapag narinig natin ang salitang basura, madalas ang pumapasok sa isip natin ay ang mga bagay na walang silbi. Mga plastik na bote, lumang papel, sirang gamit, at mga tirang pagkain. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may mga taong literal na nakapulot ng basura at sa huli, ang basura pa lang yon ay nagkakahalaga ng milyong-milyong piso? Oo, totoo yan. Sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga kwento ng mga taong walang kaalam-alam na ang hawak nila ay kayamanan pala. Mga bagay na akala ng iba ay walang kwenta, ngunit nang masuri ng mga eksperto, nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa isang buong bahay o kahit isang subdivision. Ngayong araw, samahan mo ko at tuklasin natin ang 8 pinakamahal na natagpuang basura sa buong mundo. Mula sa mga comic book na nakatambak lang sa kahon, hanggang sa kakaibang bato sa dagat na mas mahal pa sa ginto. Lahat ng ito ay nagpapatunay na hindi dapat maliitin ang mga bagay na akala natin ay simpleng basura lang. Number 1, lumang comic book. Action Comics number 1. Isang lalaking naglilinis ng lumang bahay ng kanyang kamag-anak ang nakatagpo ng mga kahon ng papel at magazine. Akala niya yung mga sirang papel lang ito, pero nang makita ng anak niya, natuklasan nilang kasama roon ang isang Action Comics number 1, 1938. Ang unang comics na nagpakilala kay Superman. Sa auction, naibenta ito sa 3.2 million US dollars o kung sa pera natin ay 185.6 million pesos. Ito na marahil ang pinakamatinding jackpot sa kasaysayan ng comics. Isipin mo, kung susunugin lang nila ang mga kahong yon, kasama rin na abo ang isang kasaysayan ng pop culture. Mula sa tinuring na basura, biglang naging ticket papuntang kayamanan. Number 2, painting sa basurahan. Rufino Tamayo, matatagpuan sa New York, USA. Isang babae ang nakakita ng painting na itinapon lang sa gilid ng kalsada. Dinala niya ito para gawing dekorasyon sa kanyang apartment. Nang ipasuri, ito pala ay gawa ng kilalang Mexican artist na si Rufino Tamayo. Tinataya ito sa mahigit na 1 million US dollars o katumbas ng 58 million pesos. Kung tutuusin, isa lang itong painting na nakasandal sa basurahan. Pero dahil gawa ng isang master artist, naging milyonaryo ang babaeng nakapulot nito. Minsan talaga, nasa mata ng nakakakita ang tunay na halaga. Number 3, ginto at alahas sa kahon. Lugar, Germany. Isang basurero ang nakakita ng kahon habang nagkokolekta ng basura. Inisip niyang ordinaryong lumang gamit lang ito. Nang buksan, tumambad ang mga gintong alahas at gold bars. Umabot ang halaga sa humigit kumulang 150,000 euro o katumbas ng 9.45 million pesos. Sa isang iglap mula sa pagiging simpleng mangangalakal, biglang naging milyonaryo para bang nanalo siya sa loto. Pero ang tikat niya, isang kahon na iniwan sa tabi ng basurahan. Number 4, lumang manuscript, draft ng isang kilalang nobela. Matatagpuan sa United States. Sa isang attic na nakatakdang gibain, natagpuan ng isang lumang kahon na puno ng papel. Isa palang orihinal na manuscript ng sikat na manunulat na si Jack Kerouac. Tinatayang nasa 1.5 million US dollars o katumbas ng 87 million pesos. Hindi lahat ng yaman ay nakikita sa anyo ng ginto. Ang mga salita ng mga manunulat kapag naging bahagi ng kasaysayan ay mas mahalaga pa minsan kaysa sa anumang kayamanang material. Number 5, Picasso drawing sa garage sale. Matatagpuan sa California, USA. Isang lalaki ang nakabili ng lumang drawing sa halagang $5 o katumbas ng 290 pesos mula sa isang garage sale. Nang ipasuri, natuklasang gawa mismo ni Pablo Picasso. Umabot ito ng 50,000 US dollars o halos 2.9 million pesos. Kung minsan, kailangan mo lang ng masusing mata at konting tiyaga. Isipin mo, $5 na binili,
naging milyon sa isang iglap. Number 6, diamante mula sa flea market. Isang babae ang nakabili ng singsing sa halagang 10 euro o katumbas ng 740 pesos. Akala niya costume jewelry lang, pero nang ipasuri, ito pala ay isang 26 karat diamond na ibenta ng mahigit $800,000 o halos 46.4 million pesos. Para bang nakabili siya ng bahay at lupa sa halagang pamasahe lang, isang tunay na kwento ng swerte at pagkakataon. Number 7, gitara ng isang rock legend. Isang lumang gitara na natagpuan sa tambak ay dating pagmamay-ari ng isang sikat na rock guitarist. Nang ma-verify ang kasaysayan nito, agad itong naging collector's item. Umabot sa $100,000 o katumbas ng 5.8 million pesos. Ang isang sirang gitara na halos wala ng halaga, biglang naging obra dahil sa koneksyon nito sa isang rock legend. Patunay na may kasaysayan ding nakatago sa mga instrumento. Number 8, ambergris, bato mula sa balyena. Natagpuan sa UK, Yemen, Thailand at iba't ibang lugar. Isang lalaki at ang kanyang aso ang nakahanap ng kakaibang bato sa dalampasigan. Akala nila'y basura lang ito, pero isa pala itong ambergris, isang bihirang substance mula sa bituka ng sperm whale na ginagamit sa paggawa ng mamahaling pabango. Isang piraso ay maaring umabot sa $3 million o halos 174 million pesos. Kung minsan, ang dagat ang pinakamalaking basurahan, pero ito rin ang pinagmumula ng pinakapambihirang kayamanan. Ang isang akalang bato lang, naging tiket papunta sa kayamanang higit pa sa ginto. Hindi lahat ng basura ay basura talaga. Minsan, nakatago roon ang kasaysayan, sining o materyales na higit pa sa inaakala natin. Ikalawa, ang tunay na halaga ng isang bagay ay hindi nasusukat kung gaano ito kakintab o kabago, kundi kung ano ang kahulugan nito sa tao, sa kultura at sa lipunan. At higit sa lahat, minsan, ang kayamanan ay nasa tamang oras at tamang mata lang. Kaya sa susunod na makakita ka ng lumang kahon, painting o kakaibang bato sa dalampasigan, huwag agad husgahan. Malay mo, yun na pala ang susi para maging milyonaryo ka. Mismo ng mga ganitong klase ng video, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share na rin para mas marami pa ang makapanood mga kaw-amazing.